Alberto, isang diretsong tanong ha. Ang mental health ba o illness, mental illness, physical disability, namamana ba? Ang mental health illness or physical disability, base sa sanhi, ay pwede pong mamana po. Katulad, especially po kung ang cause po nito ay mga genetic syndromes or mga kondisyon na namamana po, if ever po. Oh, so nakukuha mo sa magulang mo Opo, na ipapasa sa anak? yes po. Ah. Anong dapat gawin ng ano? Na-avoid ba? Pwede mo bang maiwasan yun? Pwede po siyang maiwasan or ma-anticipate po if ever. So para sa isang buntis po na magulang po, ideally po, alagaan niya po ang pagbubuntis niya, regular po ang pagpa-follow up niya sa obstetrician po niya, iniinom po niya yung mga folic acid na mga nirekomenda ng OB, at the same time, iniiwasan po niya ang sarili niya from being exposed to mga common teratogens like infection, alcohol, paninigarilyo po, na pwede din pong makapag-cause ng mental health illness or intellectual disability sa magiging anak po niya, if ever. So ito wala nang kinalaman sa genetics, sa pagmana-manahin, wala. Hindi ano, Well, pagangalaga ng nagbubuntis ito. Yes po, opo. Kaya pala sabi nila importante yung mga prenatal, yung mga Yes. ganyan. Naku po. Ano yung mga common causes ng pagkakaroon ng anak na may condition? Katulad ng nasabi ko po, marami pong pwedeng sanhi po. Isang Oo. aspeto po dun is mga genetic syndromes po or mga kondisyon na namamana. Apart from that, pwede din po mga kondisyon na katulad ng infection, certain infection po, exposure to paninigarilyo, alcohol, or certain trauma, birth trauma during ng panganganak po, kung saan hindi po nakakuha ng sapat na oxygen ng baby nung pinanganak po siya. Yun po mga possible causes ng pagkakaroon ng mental health illness po or intellectual disability Oo. na anak. Itong ano, istorya natin ngayong gabi, yung 10, yung anak niya, 4 ang may problema. Ano? Ito ba malinaw na ang pinagmula nito ay ang genes ng magulang? Malinaw ba yung ganun? Pag sa isang pamilya, may mga magkakapatid na nagkakaroon ng problema, whether it's mental or physical, ganun ba ang pwede mong i-conclude? Meron pong high probability po, no? Pero Okay. mas mainam po na masuri po ang mga pamilya na to, no? Oo. Ma-check po sila, matingnan ng specialista po, or in terms of testing po, we can do genetic testing para po mas paintindihan po natin bakit po nangyari to at paulit-ulit na nangyayari sa pamilya na ito po, if ever po. Diyan sa sinasabi mong testing, makikita? Anong makikita sa testing na yun? Anong malalaman? Kung may certain genes po ba or may problema po ba sa chromosomes na nagdulot po ng ganitong kondisyon sa pamilya. So, base kung alam na po natin kung anong kondisyon ng pamilya, mas ma-advisean po natin ang pamilya na to regarding future pregnancies ng mag-asawa na to in terms of anticipatory care po para sa pamilya na to, if ever po. So, parang naiintindihan ko, Dok, sa paliwanag mo, maganda yung bago ka mag-anak, no? Alamin mo muna Opo. kung maayos kayong mag-asawa. Meron bang ganun? Yung mga tao hindi, can I use the word compatible? Blood, yung ano nila, genes ba? Yung genes po Yung nila genes po. ang nagiging hindi compatible? Mas mainam po para sa, especially for ganitong pamilya po na may paulit-ulit na Oo. nagkaroon ng mental health illness or intellectual disability, na bago po sila magbuntis po, matingnan po sila ng specialista tulad po namin po na geneticist po, para mas ma-advisean po sila kung kailangan po ba nila magpa-test po, para in terms of going into this pregnancy, alam na po nila kung halimbawa may high probability na maulit po ito sa mga subsequent nilang pagbubuntis po. Oo. For further clarification, 4 yung nagkaproblema di ba, dito sa pamilyang ito, no? Ang ibig mo sabihin, kung yung isa sa 4, mag-aasawa, no? Siyempre, pag nag-asawa, mag-aanak, ano? Opo. Yun ba ang kailangan na magpa-testing? Ganon. Kasi yung magulang, useless na magpa-testing yun. Lumabas na nga, di ba? 4 yung lumabas. Goes without saying, meron sila. Dito sa 4 ba, yun ang tinutukoy mo?
Yes po, pwede po either one of the four po or kung sino pong apektado na mga out of the 10 children, magpa-test po. Kung halimbawa may nakitang gene po na dun sa genetic testing po, there's a high probability na pag nag-asawa po siya, mapapasa po niya tong condition na to sa magiging anak po niya if Oo ever nga, po. o yun ang pagkakaintindi ko, no? Opo. Ngayon dito sa ating storya din ngayon, no, apat, yung 10 ang anak, apat, di may 6. Opo. May 6 na walang problema. Itong 6 na walang problema, ibig sabihin ba noon, ano tawag dito, maayos sila, hindi sila affected nung katulad nung kapatid nilang 4? Meron pa rin pong posibilidad na sila ay carrier Ayun. po. Ang tinatawag Meron na pa nating rin. carrier ay nagdadala po sila ng isang mutated na gene, pero hindi po sila magmamanifest ng disorder po if ever. Pero pag nag-asawa po sila, let's say may pangasawa po silang may mutated na gene po, may potential din po na maulit-ulit po sa kahit sa kanilang anak po. So importante Sa po na kanilang anak pwede Opo, naman. Opo. So, Oh na hindi my! nagmamanifest sa kanila, pero sa magiging anak po nila, doon po na magmamanifest po yung mga simptomas po. If Pang ever ilang po. generation yun? Dok, kung yung gano'n na klaseng pangyayari na pwede sa anak nila. Yung anak na yun, pwede rin siyang Yes po, magkaganon. depende po kung halimbawa napangasawa po nung isa sa mga anak na carrier, ay carrier din po ng mutated na gene po if ever. So, pagka ganun po, ideally, mapatest po silang mag-asawa po bago sila anak po or magbuntis po if ever. What is the best way to cope with having children na may, mga special needs? Paano? Kailangan pa ba rin talagang ipatesting yun kung may diferensya na Dito sa kasong to 4, no? Medyo may kamahalan po kasi ang genetic testing dito sa Pilipinas. So, the best we can do po is to offer consult, if ever, especially sa mga multi-specialty centers na meron po lahat ng mga specialties na kailangan po nila. Usually, pwede pong developmental pediatrician, psychiatrist po, or rehabilitation doctor po, para mas matulungan po sila sa mga pangangailangan po nila po, if ever po. Oo, kasi siyempre, hindi na pwede yung, ano bang tawag ninyo doon? Yung bago mag-anak, magpapatesting muna. Prenatal genetic testing po, if ever. Prenatal genetic testing. Kasi matatanda na, nandiyan na Pero yung prenatal genetic testing is advised, no? Kung, ituloy mo, Kung halimbawa po meron pong mga ganitong sitwasyon na parang meron sa pamilya po na parang paulit-ulit po na nagkakaroon po. So, na nagkakaroon ng mental health illness or intellectual disability, maigi po bago sila magbuntis po, mapacheck din po nila ang isa't isa po or yung baby nila habang nasa loob po, pwede pong mapatest po if ever para po alam nila paglabas po kung may probability po na ang anak nila ay magkakaroon ng ganitong condition Hindi po. lang mental health, ha? Yes po, hindi lang po Ano-ano pa mental yung health. ibang pwedeng manahin? Marami po, pwedeng sakit sa puso, sakit sa kidney, lahat po ng mga possible, marami po mga iba-ibang disorders. Kasi po, lahat naman po tayo are made up of genes po. So, Yes. sa bawat cells po natin, meron tayong 20,000 genes. So, pwede pong isa doon may problema at mag-manifest po ng maraming mga kondisyon po, if ever. Wow! Ngayon, dito available naman yung ganyang mga testing na yan, Dok. Limitado lang po yung available dito sa Pilipinas. At the moment po, halos lahat po ng mga genetic testing ay pinapadala po natin sa ibang bansa po, tulad ng Amerika or talaga? sa Germany po, if ever. Kaya pala mahal. Mahal, ano? At pagka ito, nakita mo na sa isang anak mo, no? Bilang magulang, halimbawa, what responsibility do you think na weighs on the parents pag nakitaan mo na yung anak mo? Siguro po ang best na magagawa po ng magulang natin, since hindi na po natin mababago ang genetic makeup po natin, siguro po ay ma-refer po siya sa mga doktor or specialista na dapat tumingin po sa kanya para po mas ma-anticipate natin yung mga health problem habang bata pa po at maiwasan po yung mga komplikasyon ng sakit niya po. If Yun. ever. Hindi na magagamot, pero Maiiwasan po natin or mamamanage po natin yung mga kaakibat na problema, nakaakibat ng sakit niya po niya, if ever po. okay. Dok, naku, dami ko natutunan sa iyo. Thank you so much sa iyong pagpunta dito sa Magpakailanman. Maraming salamat sa iyo. Dr. Kino Alberto. Thank Salamat you.